At makikita po natin dito na hindi lamang po sa church na ito, kundi sa iba't ibang churches din po, that there is indeed an extraordinary season of religious interest, particularly nararanasan po natin sa iglesia. Maaaring hindi lang po yung mga first-time visitors, kasama na rin po natin yung bawat isa sa atin. We see the need of reading His Word. We see the need na tayo po lalong lumapit sa Panginoon. And we see the need na kailangan po natin ang Kanyang lakas at ang Kanyang karunungan. Stephen Alford defines revival as this: the sovereign act of God in which He restores His own backsliding people to repentance, faith, and obedience. Ang panahon po ng revival po ay nangangailangan na tayo po na napalayo sa ating Panginoon, aminin po natin kung hindi, pero po yung unang pagmamahal po natin na nakilala natin ng Diyos ay hindi na po kasing tulad po noon ng ating pagmamahal at paglapit sa Diyos. Tayo po lumanamig po o lumamig sa ating pagmamahal sa Kanya. Therefore, there is indeed a great need for repentance, a great need for further faith, and a great need for further obedience. Edwin Orr defines revival as times of refreshing in the presence of the Lord. Gusto niyo po bang ma-refresh? Gusto niyo po bang makaranas po ng kaginhawaan po ng damdamin? Gusto niyo po ba na kayo ay makaranas po ng kaalwan mula po sa inyong mabigat na isipin? Therefore, ito po ang binibigay na sagot ng ating Diyos. Times of refreshing in the presence of the Lord. And when we go to the presence of the Lord to refresh ourselves, diyan po nagsisimula po revival sa puso ng bawat isa. At sa pagsimula ng revival sa puso ng bawat isa sa iglesia nito, nagsisimula rin po ang revival sa puso ng pamilya ninyo. At sa pagsimula po ng revival sa pamilya ninyo, magsisimula rin po ang revival sa iglesia. Nakita po natin, dikit-dikit po ang mga bagay po niya. And lastly, another definition. Richard Owen Roberts mentions this revival as an extraordinary movement of the Holy Spirit producing extraordinary results. Looking at your own hands, may kapangyarihan ba ang kamay na ito? Walang kapangyarihan. Siguro ang kapangyarihan lang ng kamay na ito ay magbunot po ng buhok. Siguro ang kapangyarihan lang po ng kamay na ito ay magturo lang po. Siguro ang kapangyarihan lang po ng ating pong kamay ay minimal, maliliit lang po. Pero looking at what God did for 2008 through this church, and looking at what God did in your family, in your workplace this 2008, makikita po natin na ang mga kamay na ito ang hindi po nagdulot ng mga magandang bagay na yan sa inyong pamilya, sa inyong sarili, sa inyong mga pangarap, sa ating iglesia. Hindi ang mga kamay ninyo ang nagdala po ng mga magandang bagay na yan. Sino ang nagdala? God, our Lord. And we can really say that this extraordinary movement of the Holy Spirit indeed produces extraordinary results. Sabi po natin 100 plus, to be more correct, to be more exact, 140 plus ang dumating na first timer sa church po natin. And yung attendance po natin noong nakaraan 2008, tumaas din po. We are praying na tayo lumampas po ng mahigit 100 po this coming 2009. At nakita po natin kung paano gumalaw po ang Diyos, raising up new opportunities and new ministries po sa church po natin. We have been able to open another children's ministry doon po sa Tugtugin after many days of prayer. At ang isa pang bagay na nakakatuwa at nakaka-amaze sa Panginoon, sa BPI po, yung ating children's ministry doon, na mahigit 30 hanggang 40, mga 20 hanggang 30 pong mga batang umahatid. Matagal po ng prayer and preparation na ginawa po natin doon. Yun naman pong tungtungin, matagal din po ng prayer po ginawa po natin doon bago tayo makapagsimula. Na ngayon ay binigay sa atin ng Diyos na may 30 to 40 children attending. Ang nakamamangha sa Panginoon, He moves in mysterious and amazing ways.
Dahil nung pumunta po kami ni Eve doon po sa Maahas, doon po sa cell group po namin, ang amin pong nakita o amin pong naabutan ay hindi po mga matatanda doon po sa cell group. Ang naabutan po namin ay 8 bata na dumating na inimbita po ni Tatay Pops at saka po ni Nanay Del. Mga suki po nila doon po sa tindahan nila. At sa isang pag-imbita o ilang pag-imbita po ng mag-asawa po ito, sila po ay umaten. Nagkaroon ng konting changes at ang nangyari po rito, we share the gospel with these children at 8 po sa kanila tumanggap sa Panginoon. 8 children accepted the Lord Jesus. Then po, yung isa pa pong kasama nila doon ay isang group. Kaya in total, 9 po ang nanalangin para tanggapin ng Panginoon sa pagsimula po ng kapabang taon na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pero hindi lang po yung amazing na bagay. What is more amazing is that next week, mag-start na po yung pangatlong outreach natin sa Maahas. Kasi po pumayag po yung mga bata and na-meet po every Thursday para matulungan po sila. And this is what's so amazing about God. Yung 2 outreach pinag-pray natin matagal. Yung 2 outreach ating pinaghandaan mabuti. Pero ito pong pangatlong outreach na ito, binigla lang po kami ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ito na yung outreach na pinagpe-pray nyo. Wala na kayong problema, wala kayong pinag-pray, wala kayong inihanda, wala kayong ginawa. Ito na, just take it. Take it, take it. And this is how amazing, how amazing God works. At kung ganyan ang simula po ng 2009 natin, how much more the coming months up to the end, hanggang sa matapos ng 2009. Indeed, God will do great and mighty things sa church na ito, sa inyong mga buhay, sa inyong mga sphere of influences. Gagawa ng napakaganda, napakainam, at napaka-amazing ang Panginoon that you will really say, it is an extraordinary result, resulting from the extraordinary movement of the Holy Spirit. And that is what we call as revival. Mga kapatid, huwag po natin tigilan po ang revival na nagsisimula pa lang. How many times have we prayed for revival in this church? And how many times have we not seen it? Pero ngayon po, hindi lang natin nakikita, nararamdaman po natin. Kaya tayo po ay sumabay na po sa ating Panginoon. Kung ang agos ng Diyos ay siyang lumalakas, sumabay na po tayo para isang nagsusurf na sumasabay po sa agos. Sumasabay po sa alon. Mga kapatid, sabay po natin habulin at direksyon ng ating po Panginoon. One scholar mentioned that these are the characteristics of revival. First, it raises the esteem of Jesus. Lalo pong nakikita ang kapangyarihan, lalo pong nakikita ang kalwalhatian ng Panginoon Kristo. Kaya kung nais po natin magsimula ng revival sa puso natin, revival sa iglesia na ito po ang dapat na maging focus ng bawat isa po sa atin. Ang maitaas ang Panginoong Kristo. Ang makita ang Panginoong Kristo, hindi lang sa church na ito, maging sa buhay ninyo, maging sa kalikit-likit ang ginagawa natin sa araw-araw. When you go to your family, is Jesus seen in your family, in your lives? When you go to your office, is Jesus, do you bring Jesus into your office work, into your office place, into your workplace? When you go and meet your friends, pag makikita niyo mga kapatid, mga kaanak, mga kaibigan, dala po ba natin ang Panginoong Kristo? At ang ating nais sa puso natin, in one way or the other, malaki man o maliit na pagkakataon, kahit pa paano, maitaas at makita ang Panginoong Kristo. That is one characteristic of revival. Raising, it raises the esteem of Jesus. Ang pangalawa naman pong characteristic po ng revival, Satan's kingdom suffers. Natatalo po natin ang kaharian po ng kaaway ng Satanas. Because there is genuine repentance in the hearts of the people. How many times have we seen this? I-report mamaya po ni Ate Ter kung ilan po ang kumilala sa Panginoon Kristo sa pamamagitan po ng ministeryo ng church na ito at sa pamamagitan ng ministeryo ng marami sa inyo na pag-share po ng gospel. Sa pamamagitan po ng ating pag-share tungkol kay Jesus, sa pamamagitan po ng ating pag-share tungkol sa
sa dalang kapayapaan